Ayan, boss. Ito yung order mo, boss, na ano, kay Boss Udi na ano, double bell na M1911. So, ayan, ano. Kasama na yung ano, yung case. So, ito yung ano, nilibre ko na ano, na green gas. So, sealed siya. Ayan, may ano na siya, may oil added for ano, lubrication. Tapos ito free na ano na 4,000 pieces na ano na bala. Ayan. Libre na yan, freebie na yan. Tapos ito yung unit. Open natin, boss. Ayan. Tabi muna natin ito. So ito yung unit. So ano siya, classic na ano na 1911. Ano to, full metal to. Ayan, punasan natin. May mga ano pa kasi factory oil. Ayan, so ito siya. Ayan. Ayan yung markings. So full metal siya. Full metal tong slide, tsaka itong frame. Ayan. Tapos ito. Ayan. Classic na 1911. Magazine check. Ayan. Sabi muna natin. Ito yung ano yung kasama sa package. So may extra kang ano. Ano ba tawag dito? Yung nandito sa loob, nakalimutan ko yung tawag. Ito yung dito. Ayan, yung extra ganun. Tapos kasamang ano, may kasamang cleaning rod. Ayan, paglilinisin mo yung loob ng ano ng slide. Lagyan mo ng tela or pag may mga bumabarang ano BBs, yan pwede mo pang sundot. Tsaka itong tool na to, ito ay pag kakalasin mo yung ano itong unit. So dito siya. Kasi kailangan may press to para ano pag kinalas mo to. Ito yung pang press mo. Ayan. Pagkakalasin. Ayan, so ayun yung kasama dito sa ano sa package sa loob ng case. So i-test natin siya, boss. So ito lalagyan natin ng ano ng bala tong magazine. Lagyan natin kahit mga ano lang mga 4 okay na. Testing lang naman. So ang paglalagay ng bala pwede dito. Ayun, parang sa tunay na baril. Yan dito. Yan. Pwede dyan. Tapos, pwede rin naman dito. Ayan, may mas malapad na kanal. So, isasagad mo lang siya hanggang dito. Tapos, pwede mong ilagay dito yung bala para mas mabilis. Yung isang gano'n na lang. Pero, ano, dito na lang natin ilagay. Tapos, boss, pag maglalagay ka ng bala, pag binababa mo tong spring, iwasan mo na mabitawan. Kasi pag nabitawan mo yan, ano, since plastic lang to tapos may force ng ng spring, pwedeng mabasag yung ano ito, pwedeng mabasag tong part na to or yung mismong ano, yung hinahatak. Yan. So, ingatan mo na wag mabitawan. So, yung lagay lang natin. Yan. Yan. Tapos, lalagyan ko na rin to ng ano, ng oil. Lubricate ko na rin. Usually sa magazine dito nilalagyan sa ano output na ano na bulb. Kasi may goma dito Ito yung ano ito yung pinapalo nung ano nung yung mechanism nito. Ito yung pinapalo nung ano nung hammer nung ano nung unit para mag-release ng gas dito. So may goma dito. Sprayan natin ng ano. Yan para hindi ano tuyo yung ano yung goma. Pero ano yan, may ano naman may factory oil naman yan. Lagyan na rin natin. Kasi ito yung input valve dito sinasalpakan ng gas. So lagyan na rin natin kasi may goma yan Konti lang naman. Para lang hindi masyadong mag-dry yung ano. Kasi pag ginamit mo na to madadry na to ng madadry yung ano yung goma nito So usually sa airsoft ang pinakaunang sira is magazine. Pag nagkakaroon ng ano common yun pag nagkakalik. So usually ang ginagawa doon is pwedeng hinihigpitan lang kasi pag binabaril mo kasi may mga parts na lumuluwag
So pag nagkaroon ng singaw dito, possible na ano, na sa impact nung pagputok mo is lumuluwag yung ano, yung screw netong ano. May tool na ginagamit dito na ano na panghigpit. Pero pwede rin ano, minsan ang ginagawa dito basta yung ano yung minsan yung screwdriver na ano, yung negative. Yan. Same din dito, ayan. Pero yung tool na ginagamit din yung mga katulad ng ganito. Meron naman ako, so in case na magkaroon ng leak to, pwede mo naman tong ano ipadala sa akin para ayusin ko. Ayun, so lalagyan na natin siya ng gas. Ito, gamit ko yung ano yung katulad ng gas na ano. Paglalagay naman ng gas, ayan, upside down. Tabi muna natin to. Shake mo muna para yung mismong gas niya mapunta dito sa ilalim. Kasi minsan, pag hindi mo shake, kunyari matagal na nakaganyan, hindi mo shake, ang gas ay nandito. So pag salpak mo, hangin lang yung nailalagay dito. Yung mismong gas, yung pressure, nandito. So minsan, pagputok mo, parang walang balang tumatalsik or parang mahina. Yun, para salpak mo yung mismong gas, i-shake mo muna ng nakabaliktad. So yun, papakiramdaman mo lang naman. And then, make sure na pantay. So, ganito hawak. Dapat pantay na pantay, hindi yun nakatagilid. Kasi pag nakatagilid, pwedeng magkaroon ng leak. So, yun yung yung magandang salpak. Wala siyang singaw pag salpak. Kasi minsan pag bali yung salpak mo, halimbawa ganito. Ayun, no, nasasayang yung gas. So, ang pinakatama, dapat saktong-sakto. Yan yung katulad yung ginawa ko kanina. Tapos, since 4 na bala lang naman to, isang segundong salpak lang ng gas. Kasi, enough na yon para maiputok tong 4. Siguro, sabihin natin sa isang segundong, ganon, lagay ng gas. 1 second, ganon. Siguro kaya nung makaputok ng 7 to 10 na BBs ang isang segundo. So kunyari magpuputok ka ng ng 10 bala or sabihin natin mga 10 bala. Pwede siguro mga 1 to 2 seconds nalagay ng gas para hindi masyadong kasi minsan pag masyadong punong-puno ng gas yung magazine, pwedeng masira yung goma. Tsaka yung release ng pressure masyadong malakas dahil nga ang daming gas na laman. Kasi yung iba ang ina-advise matagal, mga 7 seconds, mga 10 seconds, minsan pa nga yung iba. So ayun, para lang din, para ma-maintain lang din na hindi madaling masira yung magazine. So pag may laman yung gas, ito ay matigas. Hindi mo basta-basta mapipindot yan. And tapos leak check. Wala naman ako naririnig na leak. Kasi kung may leak yan, usually leak dito lang sa input at saka sa output valve. Maririnig mo agad yan na yan, malakas yan. Dito wala naman tayong leak. So goods tong magazine. Ayan. Tapos dito naman tayo sa unit. Ayun, kinasa ko na pala to kanina. Kasa ulit natin. Ilagyan na lang din, sirita na lang din natin ito ng dito. Tsaka dito. Hindi naman kailangan laging lagyan ng oil. Naman to, long lasting naman to. So magi-stay dito ng matagal yung yung oil. Kahit gamitin mo nang gamitin. So ayun. Dito naman sa unit, ito yung lock niya. Ito yung thumb safety. Yan, inaangat dito. Yan. So pag nakaangat yan, dapat nakakasa muna. Pag nakaangat yan, hindi mo yan may puputok. And then pag nakababa, ready to fire siya. Pero ito yung isang safety niya. Sa beaver tail. Pag ito ay hindi nakapindot, kahit naka-unlock to, hindi mo may puputok yan. So dapat nakapindot to, tsaka nakababa to para maiputok mo.
Ayan. So, ito siya. Ayan. So, testing natin, test fire natin. So, pag sasalpak ng magazine, salpak. Tapos, make sure mo na nakasalpak. Kasi minsan, pag ganun natin, hindi pa pala todo yung salpak. Minsan, nahuhulog yung magazine. Kasi pag nahulog to, pwedeng pag halimbawa, ganito ang bagsak niya, basag to, sira agad. Sensitive kasi yung mga ganito. So, ayun, make sure na double check mo na nakasalpak siya. Tapos, i-make sure mo na pag pumuputo ka, kasi minsan napipindot to pag malalaki yung kamay. Iwasan mo na mapindot to kasi mahulog tong magazine, mababagsak. Tapos, ayun, kakasa. Ang kasa nito, yan, hata ka lang. Ayun yung bala, bitaw. Ayan. Tapos, bago ka pumutok, i-make sure mo na na nakasama mo na siya ng isang beses. Kasi minsan, halimbawa, nakalimutan na nakakasa na pala, kinakasa ulit. So, pag kinasa mo ulit yan, dodoble yung yung bala dun sa sa chamber. Pag putok mo, pwedeng masira yung yung internal na, kasi may mga plastic dun sa loob Tapos, ito din pala sa mga bagong unit, normal dito yung halimbawa 4 yung bala na nilagay natin. Pagputok natin, nag-i-slide lock agad kahit na may bala pa yung magazine. Normal po 'yun kasi nga bago lang yung unit, stock yung mga parts nito. So ibig sabihin, sa lakas ng pressure, since dahil bago yung unit, nag-i-slide lock agad siya sa sobrang lakas ng pressure. Kasi usually pag pumuputok yan, hindi yan parang mga ganito lang inaabot ng pag pumuputok yan. Pero pag malakas yung pressure, sumasagad yan dito. Kaya naglalak agad yung slide kahit na meron pa siyang bala. So, ayun, balik natin yung yung balang na nahulog. Ayan. So, testing natin siya. Ayan. Ayan yung bala. Ito ang ayan. Ready to fire na to pag ganito. Ayan, lock. Ayan, ready to fire na. Testing natin. Firing. Ayun. Ito yung yung isa kong sinabi kanina. Normal po yan kasi malakas yung pressure kapag bago. Na kahit na may bala pa siya, nag-slide lock agad. Normal po yan. Pero pag tagal naman, pag laging ginagamit, mawawala na rin yung ganyan. Malakas kasi yung pressure. Kasi dapat mag-i-slide lock siya kapag naubos na yung bala. Tulad nito. Yan. So, wala ng bala, slide lock talaga. So, pag naubos ng bala, tanggalin nyo muna yung magazine. Ayan, tapos release yung slide. And then, press the trigger. So, ayan. Ayun lang boss, pag-usapan na lang namin ni Boss Ude kung yung pagpapaship nito. Ayan, salamat.